Mainit na balita. So, kine-question dito na mali ang pagkuha o pagkakaaresto kay Tatay Digong. Dapat ito po ay sasagutin ng Solicitor General. Pero tumanggi siya dahil para sa kanya naniniwala siya na walang jurisdiction ang ICC sa bansa natin. I therefore conclude na ibig niyang sabihin ay walang or illegal ang pagkakaaresto kay Tatay Digong. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Ilang linggo na nga ang nakalipas matapos nga ng di umano'y iligal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at isuko sa kamay ng dayuhang hukuman ay patuloy pa rin ang panawagan ng milyon-milyong Pilipino para sa hustisya sa dating presidente. Matapos ngang sagutin ng Department of Justice ang utos ng korte na magbigay tugon sa petisyong writ of habeas corpus at sabihan ng kataas-taasang hukuman na baliwalain na di umano ang petisyon dahil nga raw kulang ito sa basihan at wala na din sa kustodiya ng bansa ang nasasakdal, ay agaran ngang umaksyon ang kampo ng mga Duterte. Sa isang traverse na isinumite nila mula sa kanilang abogado na si Attorney Panelo ay tahasan nga nitong sinupalpal ang argumento at palusot ng Department of Justice ukol sa petisyon nila at isinampal ang sandamakmak na mga paglabag ng administrasyon sa karapatan ng dating Pangulo at prenesenta ang kanilang mga konkretong ebidensya para suportahan ito. Ayon nga sa opinyon ng ilan, ay mukhang wala ng lusot ang administrasyon sa mga argumentong ito at malaki nga ang posibilidad na katigan di umano ng korte ang kanilang petisyon dahil nga sa naging obserbasyon nito sa kaso. Dagdag pa na hindi nila tinanggap ang naging palusot ng DOJ patungkol sa naging sagot nito na baliwalain ang petisyon pagkat wala na di umano sa jurisdiksyon ng bansa ang nasasakdal. Bagamat wala pa namang pinal na sagot ang korte, ay malaki ang paniniwala ng karamihan sa mga taga-suporta ng dating Pangulo na papaboran ito ng Korte Suprema at tuluyan na ngang makakabalik dito sa bansa ang dating Pangulo. Solicitor General, hindi magre-resign. Si BBM dapat ang umalis. Pinaubayan na raw ni Solicitor General Menardo Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung dapat pa ba siyang manatili sa pwesto. Kasunod yan ang pagtanggi ni Guevara na depensahan ang posisyon ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Si Solicitor General Menardo Guevara raw mismo ang dapat tumimbang kung nararapat pa ba siyang manatili sa Office of the Solicitor General. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung papalitan ba sa pwesto si Guevara. Matapos magpadala ng manifestation ng OSG sa Korte Suprema kung saan tumanggi si Guevara na maging abogado o bahagi ng pagdinig tungkol sa consolidated petition na habeas corpus na Ito yan ha. Ito po ang usapin dyan. Tumanggi po ang Solicitor General na ipagtanggol sa panig nila ang gobyerno patungkol dito sa habeas corpus. Okay? Subukan po nating ipaliwanag yung habeas corpus doon sa maiintindihan po ng ordinaryong Pilipino. Ito po yung kalayaan o legality na ikaw ay dapat ay merong kang kalayaan at ikaw ay hindi dapat nakakulong. Hindi ka dapat inaresto. Okay? So, kine-question dito na mali ang pagkuha o pagkakaaresto kay Tatay Digong. At dapat ito po ay sasagutin ng Solicitor General. Pero tumanggi siya dahil para sa kanya naniniwala siya na walang jurisdiction ang ICC sa bansa natin. So, I therefore conclude na ibig niyang sabihin ay walang or illegal ang pagkakaaresto kay Tatay Digong. So, hindi siya magre-resign. Pero anong sasabihin ng Malacanang patungkol dito dahil siya po ay tumanggi ipagtanggol yung illegal. Okay? Yun po yun. Ini na Mayor Baste, Congressman Pulong at Kitty Duterte. Kaugnayan ang umano'y illegal na pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guevara ay naging kalihim ng Department of Justice sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ngayon ng Malacanang, siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Mali. Sabi niya kasi dapat na ba daw mag-resign si Solicitor General.
Okay? Si SG Guevara. Okay? Ang sabi ni Claire, dapat siya na ang i-assess niya yung kanyang sarili kung kailangan na niyang mag-resign. Ang ibig sabihin lang nito, no? Hindi na nagagawa ni SG yung kanyang trabaho dahil hindi nga niya pinagtanggol eh. Ayaw niya. Ha? Dahil yung mama may konsensya. Dahil yung mama ay may tayo. Hindi weak, may paninindigan. At alam niya ang batas. At alam niya ang pagkakaaresto kay Tatay Digong ay mali. So hindi niya pwedeng ipagtanggol yung alam niyang mali. Pero kay Claire, ang sabi, dapat ang datingan nito parang sinasabi ni Claire, may mag-resign ka na, mahiya ka naman. Parang ganon. Mali po. Mali, bakit? Hindi dapat mag-resign si SG. Alam niyo kung bakit? Ang dami namang kaso patungkol sa habeas corpus. Madami po. Marami siyang hinahawakan. Ang sabi niya nga sa isang interview, nasa 100 or nasa 1,000 yung hawak niyang hawak niyang kaso na ginagampanan naman niya ang kanyang trabaho bilang SG. At isa lang ito na hindi niya tinanggap dahil sa alam niyang mali. So, sa madaling salita, para sa akin, diretsuhin ko na mga kababayan ko. Si Marcos, kung gusto mong tanggalin si SG, wag mong padaanin kay Claire at dadrama-drama kayo na sasabihin nyo, i-assess mo sarili mo. Tingnan mo yung sarili mo kung karapat-dapat ka pa dyan. Hindi dapat ganon. Para sa akin, magkaroon kayo ng yagballs. Kung halimbawa, kung ayaw nyo sa kanya, sabihin nyo, tinatanggal ko siya. Dahil mali ang kanyang pagtanggi sa akin. Dapat ganon. Nung pinahuli nyo si Tatay Digong, hindi nyo dapat dinidinay sa taong bayan. Dapat meron kayong yagbol. Sinasabi ninyo, kami ay nakikooperate sa ICC, binawi ko yung sinabi ko, kinain ko yung suka ko, at kami nakipagtulungan sa ICC sa pamagitan sa pagtago sa Interpol. Dapat may panindigan ng leader, hindi tago ng tago. White is white, black is black. Let your yes be yes and your no be no. Kaya naman nawawala ng credibility to si Marcos Diba? Kasi yung mga ganito niyang statement, iba sasabihin niya, iba gagawin, tapos tatago. Kasi i-deny. Ayaw ng impeachment pero nagka-impeachment. Hindi pa papasukin ng ICC pero pinahuli kay Torre. Niloloko nyo ba taong bayan? Tapos ito na naman kayo. Huwag ka magre-resign, SG. Diyan ka lang. Antayin mo kung may yagbol siyang mga yan, tanggalin ka. At tingnan natin kung ano sasabihin ng taong bayan patungkol sa tindig ni Marcos na yan. Sa manifestation, nakasaad na baka hindi maging epektibo ang OSG na maging kinatawan ng gobyerno sa kaso. Lalo't naniniwala raw ang tanggapan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at gumagana ang judicial system sa bansa. Ito, nakita niyo yung paninindigan? Hindi niya maipagtatanggol kasi alam niya walang jurisdiction ng ICC dito. Una. Pangalawa, ay gumagana ang justice system natin. So, again, wala silang jurisdiction sa Pilipinas. First, dahil hindi na tayo member. Pangalawa, gumagana ang jurisdiction natin. So, paano ko ipagtatanggol? Tingnan ninyo. Itong abogado na ito, na vlogger, alam mo kung bakit ko dinidi ng vlogger? Hindi sa iniinsulto ko siya bilang vlogger na abogado. Pero kasi parang medyo minsan ang abogadong vlogger, medyo nakakapagtaka lang din. Medyo. Anyway, itong vlogger na to, itong abogado na ito, kaya ako din dinidiin dahil pagka-vlogger ka, aside natin yung abogado kasi yan ay abogado ay patungkol sa batas. Pero sa vlogger, dapat yung ka dyan yung pulso ng bayan, especially political vlogger ka, dapat nararamdaman mo na yung pulso ng bayan. Alam mo, kahit abogado ka man or hindi pero vlogger ka, alam mo na sa sarili mo kung ito ay political in nature. Dapat, maraming ang mainstream media bayaran na. Dapat, kung ikaw ay vlogger, or may pusong vlogger, or ikaw ay vlogger talaga, kahit abogado ka pa, dapat naiintindihan mo na nakikipagtulungan ka na yung totoong pangyayari sa bansa ay inilalabas mo. Ang nangyari sa'yo para kang trapo. Kumbagat yung mga politikong kumakain sa baso, umiinom sa plato, nagkakamay, nagpupunta kunwari sa palengke, trapo Hindi na nila naiintindihan ano ba talaga ang kailangan ng Pilipino. Puro kaplastikan. Ang vlogger naiintindihan Kasi tayo yung nasa baba. Tayo po ay hindi nakatago sa opisina sa palasyo.
Nasa ground tayo, nararamdaman natin yung nasa ilalim. Bakit nawala yung puso mo, Claire, sa katotohanan dito sa talagang nangyayari sa ilalim? Tingnan nyo sagot ni Claire, ha? Pero ayon kay Castro, hindi naman yan salungat sa posisyon ng Malacanang. Never did Ms. Solgen mention that he is against the cooperation of the government with the Interpol. Yo, tingnan nyo. Hindi naman daw sinabi ni SG Guevara na kinu-question yung pag-cooperate ng gobyerno sa Interpol. Hala, abogado ba to? Kinwestiyon na nga ni SG yung jurisdiction ng ICC. Kinwestiyon na ni SG na gumagana ang justice system natin. Anong sinasabi nitong si Claire? Interpol. Bakit? Kasi yung Interpol, ang difference nun ay yung ICC is parang korte. Okay, sa Pilipinas parang Supreme Court. Yung Interpol ay parang police. So, hindi naman daw kinwestiyon ni SG yun. Hindi po, mali. Yun na nga po ibig niyang sabihin eh. Kaya lang naman, nag-issue yung police ng warrant of, yung Interpol ng red notice. Yung red notice is parang warrant of arrest sa atin dito. Dahil merong warrant of arrest ang ICC. Parang, paano ba nag-i-issue ng warrant of arrest ang police dito sa Pilipinas? Dahil galing din sa korte. Naiintindihan niyo po? So nililigaw tayo nito. Si Claire, mana sa amo niya. Ba't ano sabi ng amo niya? Yung pinirmahan ko ay walang blanco. Naalala niyo yung issue patungkol sa blank items? Yan sa blank space na yan? Hindi naman yun ang sinasabi ni Tatay Digong eh. Ang sinasabi ni Tatay Digong, blanco yun. Ang pinanggalingan nun, blanco sa Vicecam. Nung pinasa sa'yo, pinilapan na lang nila. Pero hindi yun yung napag-usapan. Blanco yun nung una. Nung pinirmahan niya, totoong walang blanco. Pero ibig sabihin, galing yun sa blanco. Sa madaling salita, galing sa illegal. Pinirmahan ni Bongbong. Naintindihan nyo? Ganon niligaw ni Marcos yung issue na yun. Hindi! Hindi totoo yung sinasabi ni Tatay Digong. Yung pinirmahan ko may hindi blanco. Tanga lang ang mag-iisip at maniniwala doon. Galing nga sa blanco. Kita nyo kung paano nila pinapaikot. Eto naman, hindi naman daw kini-question ni SG yung patungkol sa Interpol. Yung ICC kini-question, isa yun. Kaya nga nagkaroon ng di umanong red notice na sinasabi o warrant na pinasinungalingan ni Attorney Torrio, wala naman daw talagang red notice because of ICC. In short, nakikooperate talaga tayo sa ICC at yun ang sinasabi ni SG, mali. Nakita nyo na ang pambubudol ng gobyernong ito. Pinaiikot tayo. Pero ang bottom line, mali. Illegal yung pagkakaaresto kay Tatay Digong. Traidor na ipinasa natin sa puti ang isang Pilipino, ang dating Pangulo na inaayos ang mga NPA, komunista, rebelde at mga drug addict sa Pilipinas. Ibinala natin sa komunista. Traidor. So how could it be used against the government? Sa isang pahayag, iginiit ni Guevara na wala siyang anumang conflict of interest sa kaso. Hindi raw personal, kundi institutional ang pagtanggi ng OSG na maging bahagi ng kaso. Hindi rin daw mababago ang posisyon ng OSG dahil posisyon ito ng ating republika. Pinauubaya na raw ni Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama, yan. Hayaan mo siya. Huwag ka nga alis. SG Guevara, steady ka lang dyan. Antayin mo magkayag balls. And hopefully, siya mismo magsasalita. Hindi niya padadaanin sa palda ni Claire. Kung pinagkakatiwalaan pa siya nito. Pero ayon sa Malacanang, may jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas bago mag-withdraw ang bansa noong 2019. Yes. Ito na naman tayo sa... Huwag na natin pagtalunan to sinasabi nilang jurisdiction na ito. Okay? Kahit anong sabihin natin, hindi talaga sasang-ayon ang grupong Marcos sa Duterte. Wala na tayong asahan dyan. Nagtulong-tulong na sila. Nagsama-sama na ang pula, dilaw, drug addict, makakaliwa, NPA, komunista sa pagdurog sa mga Duterte. Kasi alam nila, lahat sila apektado sa pagsugpo
ng Duterte sa kanilang mga illegal na negosyo. Ito namang mga kulay, ito naman ay pagsugpo dahil sagabal sa kanilang political dreams, ambitions ang mga Duterte.